channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Magandang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo upang pag-aralan ang mga sinasabing kontradiksyon na sinasabi ng iba, na pinasisinungalingan naman ng Biblia ang kanilang mga paratang. Isa sa mga katanungan na aking nabasa ay nagmula sa isang Muslim na sinasabi na mayroong kontradiksyon ang Jeremiah chapter 36 at 2 Kings at 2 Chronicles patungkol sa paghahari ni Jehoiakim. Sa Jeremiah 36 ay nakatala tungkol kay Jehoiakim, siya ay mawawala ng uupo sa luklukan ni David, subalit kapwa 2 Kings at 2 Chronicles ay nagsasalaysay na ang kanyang anak na si Jehoiachin ay sa katunayan ay naghari. Kaya paano na ang partikular na kontradiksyon na ito ay naresolba ng mabuti? Bago tayo pumunta sa ating main topic, ay kilalanin muna natin kung sino ba itong si Jehoiachin at Jehoiakim. Si Jehoiakim ay pinangalan ng Eliakim sa kapanganakan, ay isa sa mga huling hari ng Juda bago ang pagkabihag sa Babylonia. Si Jehoiakim ay anak ng mabuting haring si Josiah ng Juda. Si Haring Josiah ay ibinalik ang Juda sa Panginoon sa pamamagitan ng pagwasak ng mga dambana ng Diyos-Diyosan at pagpapanumbalik ng pagsunod sa batas ng Diyos. Pagkamatay ni Josiah, ang kanyang anak na si Jehoahaz ay piniling hari ng mga tao. Ngunit, tulad ng madalas na nangyari noong mga araw na iyon, hindi sinunod ni Jehoahaz ang mga yapak ng kanyang ama kundi gumawa ng kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Naghari lamang si Jehoahaz ng 3 buwan bago siya dinala sa pagkabihag ng hari ng Ehipto, at ipinalit ang kanyang kapatid na si Eliakim. Pinangalanan ng hari ng Ehipto ang 25 taong gulang na si Eliakim na Jehoiakim. Si Jehoiakim ay gumawa rin ng masama sa paningin ng Panginoon. Dahil sa patuloy at hindi nagsisisi ng kasalanan ang bansang Juda, nagpadala ang Diyos ng mga hukbo upang sakupin at alipinin sila. Si Jehoiakim ay dinalang bihag ni Haring Nebuchadnezzar na ikinulong at dinala siya sa Babylonia. Sa panahong ito, dinala rin si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan sa Babylonia. Nang maglaon, ay ibinalik si Jehoiakim sa Jerusalem, bagaman kinailangan niyang kumilos bilang lingkod ni Nebuchadnezzar sa loob ng 3 taon at magbigay ng tribute sa kanya. Noong panahong naghahari si Haring Jehoiakim, nangaral si Propeta Jeremias sa Jerusalem. Ang mensahe ng Diyos ay ang pagsalakay ng Babylonia bilang parusa ng Diyos para sa kasalanan ng Juda, at dapat magsisi ang mga Hebreo. Ipinatawag ni Jehoiakim na basahin ang balumbon ni Jeremias sa kanyang hukuman. Ngunit, habang binabasa ang 3 o 4 na hanay ng scroll, ay pinutol ng hari ang mga iyon gamit ang kutsilyo at inihagis ang mga iyon sa apoy, hanggang sa masunog ang buong balumbon sa apoy. Ang hari at ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod na nakarinig ng lahat ng mga salitang ito, ay hindi nagpakita ng takot, ni hinapak man nila ang kanilang mga damit. Sa halip na pakinggan ang babala ng Diyos, pinatigas ni Jehoiakim ang kanyang puso, at hindi niya sinunod ang utos sa kanya ng Diyos. Si Jehoiakim ay naghari ng 11 taon. Muling isinulat ni Jeremias ang balumbon na sinunog ni Jehoiakim, at ang Diyos ay nagpahayag ng kahatulan sa hari, kaya ito ang sinabi ng Panginoon tungkol kay Jehoiakim na hari ng Juda, wala siyang uupo sa trono ni David. Ang kanyang katawan ay itatapon at malalantad sa init sa araw at sa lamig sa gabi, ililibing siya na parang patay na asno, kakalad ka rin palabas ng Jerusalem at itatapon sa labas ng mga pintuan. Natupad ang hulang ito noong 11 taon ng paghahari ni Jehoiakim. Si Jehoiakim ay huminto sa pagbibigay ng tribute sa Babylonia. Tumugon si Nebuchadnezzar sa pamamagitan ng pagkubkob sa Jerusalem. Napatay si Jehoiakim sa panahon ng pagkubkob, at ang kanyang anak na si Jehoiachin ang humalili sa kanya bilang bagong hari sa Juda. Si Jehoiachin ay naghari lamang ng 3 buwan at 10 araw bago rin siya dinala sa Babylonia. Maraming mga kritiko ng Biblia na nagsasabi na ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng maraming pagkakamali at mga kontradiksyon at sa makatuwid, ay hindi mag-aagawang maging inspiradong salita ng Diyos, gaya ng sinasabi nito sa Jeremiah chapter 36 verse 30. Ipinahayag ng propeta na si Haring Jehoiakim ay mawawala ng uupo sa luklukan ni David, ngunit sa 2 Kings chapter 24 verse 6 at 2 Chronicles chapter 36 verse 9 ay naitala na ang kanyang anak na si Jehoiachin ay naghari na kahalili niya at ito ay hindi isang kontradiksyon. Sa Jeremiah 36, iniutos ng Diyos sa propeta na isulat sa isang balumbon ang lahat ng mga pagkakasala niya laban sa Israel, laban sa Juda, at laban sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, ay basahin ito sa bahay ng Panginoon sa pandinig ng lahat ng tao. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang kanyang mga tao na talikuran ang kanilang masasamang gawain, gayunpaman, si Haring Jehoiakim
ay hindi sumunod sa Panginoon, kanyang pinunit ang balumbon at inihagis ito sa apoy, at dahil dito, pinarusahan ng Diyos si Jehoiakim sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang angkan ng pamilya mula sa trono ni David. Bagaman ang 2 Kings 24 at 2 Chronicles 36 ay lumilitaw na sumasalungat sa hatol ng Diyos laban sa hari dahil ang mga talatang ito ay nagpahayag na ang kanyang anak na si Jehoiachin ay sa katunayan ay naghahari pagkamatay ng kanyang ama. Sa karagdagang pagbabasa, ay ibinunyag ng Biblia na si Jehoiachin ay talagang naghari sa loob ng 3 buwan at dahil sa ang bansa ay nasa kalagayan ng kaguluhan, ay walang opisyal na seremonya ng koronasyon bilang hari. Ito ang kapahamakan ni Jehoiakim, na siya ay mawawala ng dynasty na hahalili sa kanya, at ito ay eksakto sa kung ano ang nangyari. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, ay bumagsak ang Jerusalem kay Haring Nebuchadnezzar at si Jehoiachin, ay kinaladkad sa pagkabihag sa Babylon at mula noon, ay hindi na nakabalik at walang anak o apo niya ang pinahintulutan na maghari bilang hari pagkatapos noon sa trono ni David. Mula dito, ay malinaw na makikita na walang kontradiksyon dito. Kaya gaya ng nakikita mo, sa kaunting pagsasaliksik at pag-aral, ay maliwanag na nalutas ang kontradiksyon na ginawa ni Jehoiachin na palitan ang kanyang ama, ngunit ito ay sa 3 maikling buwan lamang at dahil sa kaguluhan ng bansa, ay hindi niya na nagawang magkaroon pa ng opisyal na seremonya ng koronasyon, at sa karagdagan, pagkatapos ng 3 buwan, siya ay dinala sa Babylonia at hindi nakabalik sa trono, tulad ng sinabi ng Diyos tungkol kay Jehoiakim, na ang kanyang dinastiya ay ganap na inalis sa trono ni David. Mula sa buhay ni Haring Jehoiakim, matututunan natin na ang makadiyos na mga magulang ay hindi garantiya ng makadiyos na mga anak. Maraming beses sa kasaysayan ng Israel at Juda, itinala ng Biblia na ang mga anak ng mabubuting hari at propeta ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod sa mga landas ng kanilang mga ama. 2 Kings chapter 21, verse 1-3. Si Manasi ay 12 taon nang magsimulang maghari, at siya'y naghari sa loob ng 55 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Hephzibah. Siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. Sapagkat kanyang muling itinayo ang matataas na dako na winasak ni Hezekiah na kanyang ama, siya'y nagtayo ng mga dambana para kay Baal, gumawa ng sagradong poste, gaya ng ginawa ni Ahab na hari ng Israel, at sinamba ang lahat ng hukbo sa langit, at naglingkod sa kanila. 1 Samuel chapter 8, verse 1-3. Nang si Samuel ay matanda na, ginawa niyang mga hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay Joel at ang pangalawa ay Abiya. Sila'y mga hukom sa Beersheba. Ngunit ang kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanyang mga daan, kundi tumalikod dahil sa pakinabang. Sila'y tumanggap ng mga suhol at binaluktot ang katarungan. Sinabi ng Diyos sa Deuteronomy na pananagutin ng Diyos ang bawat individual na hindi sumusunod sa kanyang mga patnubay. Deuteronomy chapter 24 verse 16. Ang mga magulang ay hindi papatayin dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang, bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Makikita natin na ang kusang pagtanggi ni Haring Jehoiakim sa salita ng Diyos ay isang perpektong paglalarawan ng kahangalan ng pagsuway. Dahil ang taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay mapapahamak at walang kagamutan. Proverbs 29 verse 1. Ang madalas na sawayin ngunit ang ulo ay matigas, ay biglang mababali, at wala ng lunas. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga upload. Muli ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi